tatalakayin po natin ang mahalagang papel ng digitalization sa pagpapabuti po ng serbisyo publiko. Isang libro ang maaari po natin maging gabay sa kung paano nga ba maaring mag-transform ang government processes upang maging mas efficient, transparent at accessible para sa lahat. Makakasama natin live ang book author na si Dr. Rainer Villaseñor upang magbahagi ng ideya na makatutulong sa pagsulong ng modernisasyon sa pamahalaan. Magandang umaga po. Welcome dito sa Rise and Shine Pilipinas. Hi, good morning. Sir, actually parehas kaming pamasya. Oh! And we're, of course, congratulations sa yung first ever book, ang The Digital Dilemma. We want to know you more. Okay, paano ba nagsimula itong iyong pagsusulat na ito? Kailan ka nagsimula? Almost more than a year ago. Okay. Before I decided to start with my doctorate, so mga 2 years ago. We're actually required na mag-submit ng research topic. Okay. And I was wondering what part ng public administration ang dapat natin pag-usapan. And I think because of the pandemic, we had the realization that digitalization is a core part of how government services must evolve. Kaya nung na-realize ko yun and habang I did some reflection, marami pala sa atin, if not karamihan sa atin, nakaranas na ng mga problema. Either sa mahabang pila, sa mga hindi natin maintindihang proseso. Pero wala naman natin siyang napag-uusapan talaga. Kaya sabi ko, kung gagawa man ako ng libro, isa sigurong libro na mas makakatulong sa pamahalaan, sa taong bayan, at sa mga institusyon na meron tayo. Okay, how was the process kung paano natin na-construct itong librong ito? What were your inspirations? Una, personal experience. Okay. Kasi bilang taong nagnenegosyo, isang entrepreneur, naranasan kong mag-secure ng mga permits. Okay. From SEC registration or even DTI. At bilang isang nagmamaneho, nagre-renew din ako ng aking lisensya. Okay. Bilang Pilipino, nag-apply din ako ng national ID. At nag-apply din ako ng passport. Okay. So yung mga karanasan na yun ang naging inspirasyon ko para magsimula at magsulat. Okay. At habang nagsusulat ako at kumakausap ng mga tao, mga kawani ng pamahalaan, mga regular na mamamayan, doon ko na-realize na parang nagiging mas malalim pa yung usapan. Okay. Actually, I read a portion of the book at naikwento mo dito yung parang mga, kumbaga, cost ng itong mga habang pila, pabalik-balik sa gobyerno. Kaya bakit ba kailangan talagang mag-digitalize ng mga proseso sa gobyerno? Ang epekto kasi sa taong bayan ng mga proseso na nagpapatagal sa bawat araw ay hindi natin mapapansin kung tayo ay may certain comfort sa buhay. Yung sinasabi nga nila, di ba, check your privilege. Pag tayo ang pumipila, let's say, sa mga antas sa mga opisina ng gobyerno, may mga cellphone tayo, naghihintay tayo, minsan meron pa tayong mga hawak na kape. Pero yung karamihang mamamayan na kailangang mag-leave sa trabaho para pumila at kumuha lang ng ID sa gobyerno, ay nawawalan sila ng kita dun sa araw na yon, o napapagastos sila ng mas malaki dahil sa inconvenience ng pag-iintay at haba ng oras. Alam ba ninyo na majority ng mga Pilipino ang inaasahan ngayon ay mga passive income? Ito yung mga, ang tawag natin ay side hustle o racket, na tipong online seller, nagbebenta ng ganito, nagdi-resell ng ganyan, at walang masama doon kasi nagbabayad naman sila ng buwis. Ang nangyayari, nawawala yung oras na dapat ginagamit na nila para dun sa mga ganung bagay. Dahil pumipila sila, nahihirapan sila, at iba pa. Pero hindi naman ibig sabihin na masama ang sitwasyon sa Pilipinas. In fact, in the latest United Nations studies, we jumped a lot of places from 80 to 49. We're now ranked 49 sa e-participation index. At ang ibig sabihin nun, ang ginagawa ng Administrasyong Marcos, kasama namang ni DICT Secretary Ivan Uy, at ang mga kaibigan natin sa DICT, na nakikita ng United Nations, ng mga Pilipino, na unti-unting napapaganda natin ang klase ng serbisyo. Okay. Alright, so on a layman's perspective, kung ako ay isang miyembro ng masa, how will I relate aside from the lived experiences dito? Will I learn something from this book? Kasi seeing the title of the book, which is The Digital Dilemma,
why government services must evolve. Ako, paano ako makatulong? Is there a shared responsibility notion on this? Tell us more. Ang pinapakita natin dito ay sa lahat ng pinag-uusapan natin na pag-evolve ng government services, ang pinapakita sa inyo ng libro ay bilang mamamayan, meron din tayong responsibilidad na tumulong sa ating pamahalaan. Okay. Hindi lang dahil sa pagbayad ng tamang buwis, pagsunod sa mga batas, bagkos ay yung regular na pakikitungo natin sa mga kawani ng gobyerno. Ang pinapakita ng libro ay sa bawat ginagawa natin na pagbabago or pag-improve sa systems ng pamahalaan, ang nakikita natin dito ay yung mga government frontliners, Okay. yung nag-implement ng mga changes. Yan yung dapat hindi natin kinakalimutan na sila din mismo ay kinakailangan din natin bigyan ng karampatan training at maayos na information dissemination campaigns dahil kung sila mismo hindi kumbinse at hindi sila wala silang kumpiyansa na ito ay para sa ikakaganda ng binibigay nilang serbisyo, mahihirapan na agad tayo. Bilang regular na mamamayan, ang mapapakita sa inyo nito ay kung ano pala ang ginagawa ng, let's say, isang local government unit, let's say the likes of from Makati City here or from Quezon City in Metro Manila to as far as, let's say, Iligan City. Nakikita natin na ang pag-digitalize ng serbisyo ng gobyerno ay hindi lamang tungkol sa kung ano yung ginagawa mo sa sarili mong lugar. Bagkos ay dapat konektado ito sa ginagawa ng pambansang pamahalaan at gayon din sana ng mga provincial government, local government units like cities and municipalities. Dahil kung hindi sila nag-uusap, hindi natin marirealize na dapat seamless ang ating pakikipag-usap, hindi lamang sa mga tao, kundi sa sistema na meron tayo. Oy, teaser pa lang yan na pwede ninyong mabasa at matutunan dito sa Digital Dilemma. Where can they purchase the book? They can go to Bookshelf PH website. It's available online and we'll soon be launching this in Lazada and Shopee. Ayun. Looking forward on the success of the book. Well, thank you so much Maraming salamat. for guesting here sa Rise and Shine Pilipinas at mahalagang sigurong maipakalat natin ang Yes. laman ng librong ito dahil malaking tulong po pag nag-digitalize sa mga proseso ng Lahat ng ating stakeholders, gobyerno. tao, government frontliners, even the government office officials should do something once they've read this book. Thank you, Dr. Rainier Villaseñor, and again, congratulations Maraming to your salamat book. po. Maraming Thank you. salamat sa pagsama sa amin dito sa